Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang araw, mambabarang and friends. Sa mga lumang simbahan, may mga pader na tila nakakaalala ng dugo, luha, at panalangin. At minsan, ang mga alaala ng nakaraan, bumabalik para magparamdam. Ito ang kwento ng isang lalaki na lumaki sa tabi ng isang simbahan at ang pagdalaw ng anino ng kanyang kabataan. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si Jerome, 42 taong gulang. Dito na ako lumaki at tumanda, sa paligid mismo ng Paco Church. Dito naglaro ang kabataan ko. Dito rin ako nagkapamilya. Kaya masasabi ko na halos kalahati ng buhay ko nakatali na sa lugar na ito. At gusto kong ibahagi ang isang experience na hindi ko na makakalimutan. Isang kwento na nagsimula nung ako'y bata pa. Ikinwento ng lola ko, pero bumalik sa akin nung ako'y matanda na. Si lola, konserbatibo, relihiyosa, yung tipong kahit mainit ang tanghali, magro-rosaryo siya sa harap ng altar. Nung minsan, habang naglalaro ako sa sala, nang marinig niyang niyayaya ako ng ibang bata na maglaro sa labas kahit maghahating gabi na. Tinawag ako ng lola para sabihin na wag akong maglalaro sa simbahan kapag malapit ng maghating gabi. Kasi daw may nagbabantay doon. Siyempre, na-curious ako. Tinanong ko siya kung sino. Doon niya ikinuwento ang tungkol sa isang paring pinugutan ng ulo noong panahon ng mga Hapon. Sabi niya nung gera, maraming taga Maynila ang tumakbo at nagtago sa Paco Church. Yung pari raw, mabait, hindi iniwan ng mga tao. Nang dumating ang mga sundalong Hapon, ihinarang niya mismo ang katawan niya para protektahan ang mga nagtatago. Pero nahuli siya. At sa galit ng mga sundalo, pinugutan siya ng ulo. Habang kinukwento yon ni Lola, ramdam kong seryoso siya. Hindi ito kathang-isip para sa kanya. May sinabi pa siya na hindi ko nakalimutan. Kung minsan daw, nagpapakita ang pari. Hindi para manakot, kundi dahil hindi siya matahimik. Isa siyang bantay na hindi nakatawid. Mga 7 taon ako noon. Isang gabi, kasama ko ang mga pinsan ko. Nagtatakbuhan kami sa tabi ng bakod ng simbahan. Madilim na, pero syempre, kasi bata kami, wala kaming takot. Habang naglalaro kami ng habulan, napalingon ako sa may gate ng simbahan. May napansin akong anino sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang lalaking nakasutana, nakaputing mahaba. Nakayuko siya. Hawak ang isang mahabang rosaryo. Tahimik lang siyang naglalakad papasok. Ang kakaiba, wala akong narinig na yabag kahit pa bato ang sahig ng simbahan. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin at doon ko napansin, wala siyang ulo. Parang nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Yung pinsan kong si Archie, hinila ang kamay ko para ituloy na namin ang laro namin.
Paglingon ko ulit, wala na yung pari. Ang naiwan lang ay malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. At yung pakiramdam na may nakatingin mula sa pintuan ng simbahan kahit wala ka namang makita doon. Hindi ko na ikinuwento kahit kanino. Baka isipin nilang guni-guni ko lang. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na totoo ang nakita ko. Paglipas ng panahon, syempre lumaki na ako. Nag-aral, nagtrabaho. Habang tumatanda, nakalimutan ko rin ang tungkol sa pari. Inisip ko baka bata lang ako noon at masyadong malikot ang imahinasyon. Ang Paco Church para sa akin, naging normal na lang. Dito nagkakasala ng mga kapitbahay, dito may binyag ang mga kamag-anak, dito rin nagsisimba ang pamilya tuwing linggo. Para bang naging ordinaryo na lang ang presensya niya sa paligid sa mga panahon na pumupunta ako doon. Hanggang sa isang gabi, itong nakaraang taon, galing ako sa trabaho. Mga 11:00 ng gabi, nadaan ulit ako sa simbahan. Tahimik ang paligid, wala ng tao. Pati mga jeep at tricycle, bihira na. Habang naglalakad ako, biglang umihip ang malamig na hangin. May naamoy akong insenso, malakas parang bagong sindi. Napalingon ako sa simbahan. Kita ko na madilim ang loob. Pero may napansin akong liwanag na nagmumula sa altar. At doon ko siya nakita ulit. Kumulo bigla ang tiyan ko. Nakatayo sa gitna. Nakaputing sutana. Nakatalikod. Mabagal siyang lumingon. Pero katawan lang. Sa kamay niya, hawak-hawak niya ang sarili niyang ulo. Maputla, nakapikit, at may dugong tumutulo sa liig. Nanlaki ang mata ko. Nanginginig ang tuhod ko. Gusto kong tumakbo pero parang may pumipigil sa mga paa ko. Tapos narinig ko ang boses niya. Hindi galing sa bibig, kundi sa paligid. Parang dala ng hangin. Nagtatanong ang boses kung nasaan na daw sila. Yung boses niya parang dasal at iyak na nagsama. Hindi ko na napigilan at kumaripas ako ng takbo. Karipas akong umuwi sa amin at nagtago na lang sa kwarto. Kinagabihan, nakatulog din ako pero mabigat ang pakiramdam. Doon ko naman napaniginipan ang eksaktong kung ano ang nangyari sa kanya noong naunang panahon. Nakita ko ang simbahan nung gera. Mga taong nagtatago sa likod ng altar umiiyak nagdarasal. Narinig ko ang yabag ng mga sundalong Hapon palakas ng palakas. At sa harap ng malaking pintuan ng simbahan, nakatayo yung pari. Hawak ang krus, nagdarasal ng Latin. Hanggang sa dumating ang sundalo, winasak ang mga bintanang salamin para makapasok at sa kanila tinaas ang espada. Malakas na nagsalita ang pari. Ang sabi niya, hindi kayo pwedeng pumasok sa tahanan ng Ama habang nakabuka ang mga kamay niya, na parang pipigil kung sino man na magtatangkang lumapit. At isang mabilis na hiwa ang tumapos sa kanya. Bumagsak ang ulo niya sa malamig na sahig ng simbahan. Ang mga tao, nakasilip mula sa pinagtataguan nila, halos hindi makahinga sa takot.
Habang abala ang mga Hapon sa pari na nakaharang sa dadaanan nila, isang batang 9 na taong gulang ang nagtago sa napakaliit na espasyo sa ilalim ng krus ng simbahan. Gising ako ng pawis na pawis at humihingal. Parang ako mismo ang nasa loob ng simbahan. Miss 11, hindi ko alam kung bakit ako pinararamdaman ng paring iyon. Baka dahil ako'y apo na nag-iisang nakaligtas ng gabing iyon. Baka dahil ako mismo'y nakakita sa kanya nung bata pa ako. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa simbahan kapag gabi, ramdam ko lagi yung malamig na hangin. Minsan parang may amoy ng insenso kahit wala namang misa. At minsan pakiramdam ko may nakatingin mula sa loob. Hindi ko alam kung kailan siya matatahimik. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hanggang ngayon sa Paco Church, may paring pugot ang ulo na nagbabantay sa mga tao. At kung minsan, sa hating gabi, baka siya mismo ang sumalubong sa'yo. Maraming salamat sa oras ng pagbasa ng kwento ko, Miss 11. Ako po si Jerome, at ito ang kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.